Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita ang atong tutukan sa 1 Western Visayas. Separado nga insidente sang pagpangawat sa Iloilo City kag Bacolod City na hulikam. Pila ka mga residente nga nag-aistar sa idalom sang mga taytay sa Iloilo City doble ang pangaman sa posibleng pagtaas ng tubig. Bantay suba, bantay baha, gintukod sa Bacolod City bilang pangaman sa La Nina. Halos 8 ka oras nga brown out. May eksperyensyahan sa pila ka lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo sining weekend. Mga sumilimbagi na panumdom sa insakto nga panapton sa pagsulod sa simbahan. Mag-asawa nga OFW sa Negros Occidental nga nagpakasaliwat subong nga wedding month. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag, ako naman yung kabusay rin Briatos live diri sa GMA Bacolod Station. Makaupod man naton sa pagdulong sa balita dugay-dugay si Zen Kilantang Sasa, live sa Barangay Desamparados, Haro, Iloilo City. Mga kapuso, pagpangawat sa isa ka apartment unit sa Haro, Iloilo City na hulikam. Bauperte, pagpang-hold up sang lalaki gamit ang screwdriver sa Bacolod City na kuhaan man sang video. Yaring balita ang itutukan ni John Sala. Makitaan sa sininga CCTV video ang lalaki nga tuman kataway ang pagsulod sa isa ka apartment. Kaangay lang nga daw isa man siya sa naga-istar diri. Apang hindi ni gali tenant sa apartment building nga hamtang sa Barangay Quintin Salas, Haro, kundi isa ka kawatan. May mga lugar nga iya nasudlan nga hindi na makuhaan sang kamera. Nataban sang sospek ang isa ka cellphone, wallet nga mainod nga kwarta, ATM cards kag relo. Kinapangtanaw yung mga kwarto kung bukas. So, kung bukas ang naging nasulod niya, unfortunately, ining 2 ka kwarto sa 2 ka biktima, namuning bukas. Nagpaiway na nga magatubang sa news team ang mga biktima. Apang suno sa ila, hiyara man sila nga duwa sa unit sang natabo ang krimen. Apang wala gid nila matalupangdan ang sospek. Hindi Manila kuno kilala ang sospek sang gintanaw ng kuha sang CCTV. May information kami nga ining suspect naton nakaagi trabaho sa 2 ka establishment. No? Pag may isa, may nakitaan siya nga sa masami nagatambay. Kuha naman ini ang CCTV sa isa ka balaligyaan malapit sa Government Center sa Bacolod City pasado alas 10 kahapon sang aga. Makita nga nagabakal sang junk food ang lalaki nga ini nga naka-jacket kag may hood. Nagdaho pa ini sang 200 pesos nga bayad samtang ginapreparar ang iyagin bakal. Mation-tion, feeling close ang sospek kag nagtupad sa kahera dala taya sang bitbit nga screwdriver. 3,000 pesos ang gintaban sang holdapper. Sin gabing ko ba? So wala lang ko yung nagpanic gid. Kaya actually, sa ulo ko, mabato ko siya. Gali, kaya ang table ni is nakabalabag. So, minsan, kung wala ko agyan, kung magbato ko siya. Antes paginbayaan sang iya upod si alias Ann, agud nga magdeposito sang ilabenta. Namutika na sa mga ini ang lalaki nga daw may ginatiid. Ang biktima, naglahog pa sa upod sini nga basi holdapper ang lalaki kag may malain nga tuyo. Daw kaangay nga ginlabo sa bato ang mga tinaga sini. Hambal hindi ko na ipagbayain ang kay basi balay sudlong ko di kag isaksakon sa balayo itayaan ti tsak to gid ang iya ginahambal. Nangayo pa sang bulig ang biktima sa mga pulis sa palibot apang madasig nga nakapalag yung sospek sakay sa single nga motorsiklo. Padayon pa nga natumod sang BCPO ang identity sang lalaki. Upod kay Hans Disharto, John Sala, 1 Western Visayas. Pila ka mga residente nga nag-i-star sa idalom sang mga taytay sa Iloilo City, doble ang pangaman sa pagtaas ng tubig. Pagpanghawan kag pagpadalom sa mga suba nagapadayon. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Zen Kilantang Sasa, live sa Barangay Desamparados, Haro, Iloilo City. Zen?
Jert, ginapaalerto sang Office of Civil Defense ang mga residente nga nag-aistar sa low-lying areas kag coastal barangay subong nga tigululan. Nagaaligmat ang mga residente sa kilid sang suba nga sakop sang Tough North Mandurriao sa tion nga magtupa ang ulan, ginapasaka na nilang ila kagamitan sa matagas nga lugar. Doble ang pangaman sang pumuluyo diri sa idalom sang Taytay, ilabi na nga padayon pang pagkayo sang esplanade. Sang tinalikdan nga semana sa nagbundak ang ulan, naglapaw sa tao ang kataason sang tubig sa ila lugar. Magsaka tubig kaya ang isablong sa amon sa dalong panimalay namon, hawa na ang mga gamit namon, pasaka na namon. Ang bilhin na mga pinggan lang sa kalan namon. Nagapadayon ang pagpanghawan kag pagpadalom sang suba sang DPWH bilang pagpanghanda sa posible pagbaha. Ang Office of Civil Defense naman ginamonitor ang mga flood kag landslide prone nga mga lugar, ilabi na sa Antique kag Southern Iloilo. Dapat i-avoid na nato ng mga flooded areas naton. Hindi maglakat, hindi maglangoy sa tubig baha. Which is usual ng kalatabo sa mga kabarangayan natin, sa mga uma, once na rin nagsaka ang tubig, na-take nila ang opportunity na magbaha-baha. Ang pagulan-ulan nga naton nga experience sa subong is actually dala ni siya sang aton nga hangin habagat or southwest monsoon, no? Wherein kung malantaw naton sa mga nangliligad na adlaw for the past few days actually nga ang aton gid nga hangin nga habagat or southwest monsoon ang prevalent gid or dominant. Mas sobra 4,000 naman ka mga residente nga nagapuyo sa kilid sa mga suba sa Barangay 35 sa Bacolod City ang ginapaidalom sa maidid nga monitoring bangod sa padayon nga pag-ulan. May gintukod man nga bantay suba, bantay baha task force agud tutukan ang kahimtangan sang 4 ka purok. More or less guro mga 4,000 families or 4,000 household na ara da. So kisaga ayo makami sa syudad sa Bacolod na buligan kami most especially sa among drainage system. Nagapatigayon man ang Bacolod Environment and Natural Resources Office ang wala tuong nga cleaning kag declogging operation sa mga barangay nga makabig low-lying kag flood-prone areas. Pinagpagwa gid no sang memorandum to all 61 barangays to do massive river cleanup, creeks and all waterways cleanup. Jert, apisar nga wala sang may gin-issue nga gale warning ang Pag-asa, ginapanugyan ng mga manugpangisda nga likawan anay ang pagpalawod subong nga malain ang tiyempo agud makalikaw sa aksidente. Jert? Madamo gyud nga salamat Zen Kilantang Sasa. Bao kay kadamo pasaway makapuso nagabara nga basura sa suba sa boundary sa Barangay 17 kag 18 sa Bacolod City. Ginakahawaan nga magtugas ang baha. Trash catcher kung trash net ipahamtang sang LGU sa lugar. Yaring balita ang atong gintutugan. Sa sulod sa Napulok Adlaw, 30 ka mga persona na ang nagsulong sa suba agud kuhaon ang mga basura nga naga-utaw-utaw diri. Ang suba ang nagakonekta sa Mambulo Creek nga sa tunga sang Barangay 18 kag 17 sa Bacolod City. Sa piyaksang ginhimo ng Operation Limpyo sa Barangay 18, talalupang doon gihapon sunod sa punong barangay nga kasubong nga wala nagakaubos ang mga basura sa lugar. Basta mientras tanto mo kami ni, ara ya sa tao ang kadamak. Kag wala obligasyon. Iran ko na ikabisan na mo na, ginaaway ko na gani kapitan na akong amigo ko man. San utama unop danay? Bilang benepisyaryo sang Dole Tupad, mano-mano ang paghakot sa basura. Ang hindi ko na magwantahan sa maini, ang kahigko kag baho. Tigulula naman, tikinanlan nga tinluan ng sapa. Kaya kung hindi matinluan ng sapa, ang dire mangyapon ang pumuluyo, ang maperwisyo. Sunod naman sa punong barangay sa 17, halin sa matagas nga lugar ang mga basura. Doon di man siguro nga ang DCCT, kaya ang DCCT na aliman nato sa baba mga iko from the Alangilan going to Estepania, Mabilamonte, sudra pa nagagi sa amon ang creek. Tutukan kuno sa mga residente ang pagparinglo sa lugar. Ipahanumduman sa borders nga hindi na maghaboy sa basura. Wala, minasulay eh. Di dapat kag-isa pagwaon nila ila basura eh, hindi pagyaboy dapat sa sapak. Agud mapaiway na ang konflikto sa magkaiping nga barangay. Nagpasalig ang LGU nga magpatunga sa issue. May trash net nga ipahamtang sa lugar. Nagaubra kita subong sang trash net sample and I think may partner man kita subong nga naga-volunteer nga they are also studying to set up another trash net sa may Magsungay River. Pero ara pa lang siya sa engineering design. Opo, Jerry Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.
Mga sumilimba ginapahanumdom sang insaktong nga panapton sa pagsulod sa simbahan. Dress code sa pagsulod sa Haro Metropolitan Cathedral ipatuman umpisa July 1. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Kasubong nga nalipatan na sa mga sumilimba, ilabi na sa mga pamatanon ang insakto nga pangbiste sa pagsulod sa simbahan kag pagtambong sa misa. Gani ang Archdiocese of Haro, luyag ipahanumdom ang nagakaigo nga pagsulundan. Sumugod Hulyo 1 magapatuman ang Haro Metropolitan Cathedral sa nagakaangay nga dress code sa pagsulod sa simbahan. Kaangot sini ginaengganyo ang mga deboto nga magsuksok sang bestida sa mga babayi, polo kag pantalon sa mga lalaki. Ginadumilian naman ang pagsuksok sang revealing clothes pareho ang spaghetti strap, sleeveless, crop top, shorts kag sando nga makabig hindi nagakabagay sa pagsulod sa simbahan. Ginapanumdum kita sang aton disposition sa tubangan sang Ginoo. Hindi lang it's not about sa external appearance naton but ang external naton nagamanifest man to what's inside of us. Ang pila ka sumilimba nga naistorya sa news team pabor sa tikang sang simbahan. Ang stand ko kaya nga gusto ko balik ang kinadtugid lang nato nga panuksok bala sang bayo bala kay kung kaisa kung naga-short ka nagagwa kung isa ang mga hindi bala makuan ang tao do hindi ka focus hindi nakapangagdi tulok na lang sa Apang para kay Sheila, wala ini sa panapton kundi ang importante ang pagtuo sa isa ka tao. Pangamuyo lang. Wala na bagay wala man gamatter gid sa kon ang kung paano ka mag-dress kay para sa kon ang kung paano kagidya magtuo gidya mismo sa Ginoo. Suno sa simbahan sa tion nga hindi makasunod ang mga sumilimba sa pagsulundan, hindi buot silingon, dumilian sila nga makasulod apang sawayon lang sila kag ipahanumdom ang proper dress code sa pagsimba. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Babuso ni Grenze couple nagpakasal sa ikaduha nga tion. Malain nga hitabo pila ka oras pagkatapos ang ilang kasal sadto, inspirasyon sang ila second wedding. Yaring story ang aton gintutuga. Sangtig 2021 ginkasal sa United Arab Emirates ang Negrense OFWs kasanday Marie May kag Nel Kevin. Pero sa baylo nga magdiretso sa honeymoon, sa ospital gindalagan ang groom. Nangintag gumatayon ini matapos matapikan sa COVID-19. Ang duha, pareho nga nagatrabaho bilang nurse. Ako gahibi lang ko kaya I thought, mabalo na ko, ka-early man. One day pa lang kami kasal, naka-very rocky road kid. Kag wala kami ka-honeymoon. Kay nag-spend na lang siya time sa hospital para lang gid maka-recover. Iga lalain man ay kitiyang ba ko, wala pa kami ganin isahan kadlaw, dumabalo na yun ang asawa ko. Timayo lang iti sa amon mga pangamuyo, tigin buligan kami sa Ginoo nga mabalik akong health. And I may not be the finest singer that could serenade you with the song you want. But I promise you that I will be the only man that will love you more than anyone else could do. Ang amuyan nga life and death situation nalampuwasan sa mag-asawa. Gani, as promised sa isa ka isa, ginplanuhan, ginsuptan, kag gintigayon gid nila ang ila ikaduha na nga kasal subong June 2024. Ang GMA Regional TV natagan pa sang kahigayunan nga makachika ang couple antes magpadulong sa altar. Second chance na ni. Ginbless na ni Lord, kailangan second wedding kita, this time with our family and friends. Matagaan ta blessing ni God bala, nga makapakasal kita sa church. Kailangan gid sa church mo kumpara sa lang sa consulate. Tradisyon na sa mga Pilipino nga magpakasal sa bulan sa Hunyo. Gani ginbansagan ini bilang wedding month. Pero practical reason, damo na subong June, kitungod ang June-July is very butanta matawhay nga months. So that is why nga subong nga June, do butanta, peak season man siya sang weddings. Pero para kay Charlene, ano man nga bulan, pwede gin magpakasal ang duha ka nagahigugmaanay, basta matuman lang ang promisa nga mangin isa. For richer or for poorer, in sickness or in health. Kag tubtob sa kamatayon. O Virgil Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, drivers ng sports car nga nagbunggok ang naglapak sa mag-asawa sa Pandak Pavia, nabato na ang show cause orders ng Land Transportation Office 6. Ginkumpirmar sang LTO 6 nga personal nga ginkuha ni Rudolph Bubot de la Rosa ang kopya sang show cause order sa legal office ng Martes, June 18. Nahibaluan nga antes sini duha ka address ni de la Rosa
ang ginpadulungan sa mga personnel ng LTO apang wala siya nakitaan. Ginhatagan ng suspects ang 3 kaadlaw nga magpaathag sa insidente. Sa tion nga hindi maka-explain ini, iga-revoke sa ahensya ang iya lisensya. So, why pa siya ka-receive sa iya reply? So, kung hindi siya ka-reply, we will issue the resolution either Monday or Tuesday. Depende sa legal naman. O kita-kits, mga kapuso namon yung singmahanon, mark your calendars. Kay sa Lunes na June 24, magabisita ang inyong paborito kag sikat nga mga kapuso stars. Mas mangin memorable ang Hilo Anay Festival kaupon Sunday kapuso actress Andrea Torres, Shining Inheritance Stars, kay Lynn Alcantara kag Michael Sager. Alas 7 sa gabi na sa Lunes sa Sigma Public Plaza. See you there, mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, pila naman ka mga pananom nga mais sa Talisay City nakitaan man sang halitugas sang army worm. Massive spraying sang mga pananom ginumpisa na sa Negros Occidental LGU. Nakatutok, Aileen Pedreso. Temporaryo nga nag-untat sa pagpananom sa tubo si Lani sa Hacienda Gloria sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Bangod sa tuman, kainit ka tiyempo sang ligliligad ng mga binulan. Amat-amat na ini nga nagtanom sa mais agud makabawi sa kaperdihan dala sang El Nino. Apang ginkakibot sini nga may mga buho-buho na ang mga dahon sa mga tanom nga mais. Una ito nagbuho-buho bala ang dahon pero ginaano lang namon Amon na gabuho-buho pero hindi man tanan. Agud mahulog ang mga peste, ginauyog sini ang mga tanom. Nakalabot na sa Office of the Provincial Agriculturist ang impormasyon sa paglapta sa mga peste sa bahin sa Talisay City. Natala ng kapadulungan ang lugar, agud matumod kung ano ini nga sa isang peste o kung may posibilidad nga army worm ini, kasubong sa nakita sa mga banwa sang Binalbagan kag syudad sang Himamaylan. Sunod sa OPA, nag-umpisa na ang massive spraying sa mga talamnan sa mais kag tubo nga ginpang-atake sa army worms. Massive ang activity ng community-based siya ang control measure to avoid ang ilang pag-transfer sa area nga wala ma-preyanta insecticide. Nagapatigayon sa massive information dissemination ang probinsya kung paano malikawan ang mga peste. May mga bulong na nga ginpanghatag sa mga apektado nga mga mangunguma. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pataya mag-utod nga senior citizens nga Sanday alias Lynn, 60 anyos kag alias Margie, 63 anyos, matapos mabungguan sa nagahagunos nga van sa highway sa Barangay Sarapan, Pasig City, Iloilo. Sunod sa Pasig City Police, nagatindog sa higad sang dala ng mga biktima sang natabo ang aksidente. Halin sa syudad sang Iloilo ang van kag mapauli na kung tani sa Dumalag, Capiz. Sunod sa pulis, ginyud-yud pa sang van padulong sa isa ka konkreto nga poste ang duha kag nagbunggo sa isa pa kabalay. Mga patal nga pilas sa lawas ang naangkon sa mga biktima. Subong nga hapon na makagwa na sa presuhan ang driver sang van nga ginkilala kay alias Roland, 54 anyos kag residente sang Dumalag matapos nakasugdan sa himata sa mga biktima nga magpaareglo kag hindi na magpasaka sang kaso. Madasig ang dalagan gid sang van kay makita man to sa impact kay ang concrete post kara utod gid kag kara nagkabuka. Samtang nabato na sang Haro PNP ang death certificate sang 47 anyos nga lalaki nga nagatrabaho bilang nurse sa DOH Regional Office 6 nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang iyang apartment sa Barangay Our Lady of Lourdes, Haro, Iloilo City. Base sa eksaminasyon, madamo nga patal nga pilas ang naangkon sang biktima. May patimaan man nga nagbato ini sa suspect. Apang ang mayor nga pilas ini amo ang igo sa iya agtang. Nakakuha naman ang Haro PNP sang klaro nga laragway sang lalaki nga nakuhaan sang CCTV nga ulihi nga nagwa sa apartment sang biktima nga sa karon mo ang suspect sa krimen. We were able to track sang ginagyan sang suspect as far as district sang Lapas. No, may nakita na kita nga picture, no, clear nga picture nga nagatubang kitong suspect.
O exciting mga kapugso na naton ang mga taga-Calatrava sa pagselebrar sa Lilas Pandan Festival subong tuig 2024. Ulupod naton nga sa ulugon ang mga grasya nga dala sa mga pananom nga pandan sa ila palang abuhian humaling sadto tubtob subong. 8 ka mga matahom nga kandidata sa Lilas Pandan Queen 2024 ang magapaindis-indis dalang mensahe sang pagpreserba sang ila tradisyon. Hibalon na sa June 26, 2024, 7 p.m. sa Calatrava Event Center kung sino bala ang pagkoronahan. Siyempre, may dalang kilig si Kapuso Star Joaquin Manansala sa Grand Coronation Night. Mangin special man ang selebrasyon sa Lilas Pandan Festival kaupod ang Kapuso Star sa aton Grand Kapuso Fiesta. Magbanding kita kaupod Kanday Glyza de Castro, Xavier Ramos, Kim Perez, nagpekto sa June 27, 2024, las 8 sa gabi sa Calatrava Municipal Grounds. Poste nga ginareklamo nga naga-igrab kung magulan sa Barangay Pandakpavian na aksyonan na. Tuman ang pasalamat sa mga residente matapos nga ginpalabo sa GMA Regional TV 1 Western Visayas ang reklamo nga gilayon nga ginkayo sang Ileco 1 Electric Cooperative Incorporated. Matandaan nga ginreklamo nila ang nagahilay kag manubo nga poste nga delikado ilabi na sa kabataan. Salamat sa management kag Ileco nga naprubahan na dayon ang among pinapangayo nga panel para nga makayad ang amon nga kuryente para wala kami hadlukan bisan mag-ulan pa ang kalibutan. One Western Visayas, madamo ganyan salamat. Mga puso sa Negros Occidental naman pag-relocate sa mga residente nga nag-iisar sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone sang Mount Canlaod ginakonsiderar na sang lakasila na LGU. Nakatutok Aileen Pedreso. Masobra 2 ka semana matapos naglupok ang Mount Canlaon. May masobra 800 pa ka mga pamilya o kung 3,000 ka individual ang nagapabilin sa mga evacuation center sa Lakasiliana, Negros Occidental. Lunsay ang mga ini nag-iistar sa mga barangay nga sakop sang 4-kilometer permanent danger zone sa bulkan. Naghulat pa ang LGU sang abiso halin sa PHIVOLCS kung tugutan na sila nga makapauli. Samtang nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Sunod sa alkalde, apisar minimal ang aktibidad sa bulkan. Kinahanglanon gihapon ikonsiderar ang posibilidad nga liwat nga paglupok sini. Gani relocation ang ginalantaw sini nga solusyon. Isa sa mga proposal namon nga relocate sila at mga propose kami siguro mag-permanent na ganyan balay. Para ini sa seguridad sa mga residente, apang kinahanglanon ang pondo para sa shin ka mga pamilya nga iga-relocate. Because LGU cannot afford to have that ila pag-relocate. So maybe we will be asking support from the national government for them na mag-evacuate permanently. Sa sulod ng 24 oras, wala sang volcanic earthquake na namonitor ang PHIVOLCS. Padayon nga naganubo ang ginabugas sining asupre, ngara na lang sa masobra 1,000 katonelada kada adlaw. Apang sunod sa PHIVOLCS, nagapadayon sa gihapon ang ground deformation sa bulkan. Rason nga nagapabilin sa gihapon ini sa alert level 2. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Duha ka tawo ang napatay samtang siyam naman ang nasamaran sa aksidente sa tunga sang duha ka mga train sa Chile. Ang aksidente ang nagluntad sa San Bernardo City sa tunga sang train nga ginapaidalom sa test run kag isa ka cargo train nga nagapundo. Ang nagkalamatay ang mga operator sang cargo train. Samtang lakip naman sa mga nagkalasamaran ang 4 ka mga Chinese national nga kabahin sang crew sang ginatest run nga train. Padayon pa ang investigasyon sa aksidente. Nagluntad ang kinagamo kag napilitan nga magamit sang tear gas kag water cannon ang mga riot police sa Kenya para matapna ang ginatos ka mga rallyista sa Nairobi, ang kapital sang pungsod. Ang mga rallyista ang nagapamalabag sa ginaduso sang gobyerno nga pagpanukod sang $2.7 billion nga buwis para mabuhinan ang kakulang sa budget. Isa naman ka parliamentary panel ang nagapanawagan sa gobyerno nga ibasura ang pila ka probisyon sang bill. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, 8 ka oras nga brownout ang ma-experiensyahan sa mga konsumidor sang More Power sa Iloilo City sa Domingo, Hunyo 23. Apektado sini ang mga porsyon sa Molo Feeder 1 kag Mega World Feeders 1 kag 4 nga nagasakop sa pila ka kabarangayan sa city proper
Haro, Molo, kag Mandurriao. Tinutuyo sini ang pagpatindog sang more power sang napulo ka mga bago nga primary poles kapag ilis ang linya sang kuryente. Ini ang magasugod alas 5 sa aga tubtob ala 1 sa hapon. Samtang walo naman ka oras kag 30 minutos nga brownout ang ma-eksperyensyan sa pila ka mga konsumidor sang Ileco 1 buwas Hunyo 22 bangod sa clearing activities sa mga linya sang kuryente. Ini ang magasugod alas 8:30 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Apektado sini ang banwa sang Alimudian ka mga porsyon sang Uton, San Miguel kag Leon. Sa piyak nga bahin ginanunsyo naman sang Metro Pacific Iloilo Water nga ginpaiway sini ang water service interruption nga nakaschedule kun tani alas 5 subong nga hapon, subong man alas 2 buwas sa kaagahon sa pila ka bahin sang Iloilo City. Ang pagpaiway ang tugas sang hindi maayo nga tiyempo. Babu sa tutukan naman ang mga makahalawat-hawat nga may eksena kag dalayawon ng mga performances ng 10-member schools sa National Collegiate Athletic Association sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition. Saksihan man ang duga nga duag kag kalingawan sa kompetisyon kaupod si Sparkle Star Zephanie ginpatigayon sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City ang kompetisyon nga malantaw sa GTV sa Domingo, Hunyo 23, alas 10:30 sa aga. Padayon ang pagluntad sang hangin amihan sa dako nga bahin sang pungsod, apektado sining Southern Luzon, pati ang bilog nga Visayas kag pati man ang Mindanao. Sa datos mga puso sa Metro Weather, posible gihapon nga ulanon ang halos bugos sa Western Visayas. May mabasog nga ulan sa Aklan kag Negros Occidental, gani manginhanda sa posible pagbaha di gani landslide. Posible man ang pag-ulan sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Samtang subong adlaw June 21 ang June solstice, isang astronomical event kung sa diin mas malawig ang adlaw kaysa kagabihon. Mga puso, sunod sa mag-asa, magalabot sa 13 oras ang adlaw sa Pilipinas subong Biyernes. Nagbutlak ang adlaw kay na alas 5:29 samtang magatakop ini alas 6:40 o kung alas 6:14 subong gabi. Mga puso, Gimaras Children First 1,000 Days Coalition, ginlunsar sa probinsya. Nakatutok Zen Kinantang Sasa. Nagapanguna sa mga epekto sang malnutrition among pagnubo sang kabugaton sang bata. Apektado man ang pagdako sini kag ang pagdevelop sang utok nga nagaresulta sang manubo nga IQ. Gani ini ang luyag nga masolbar sang gobyerno. Sang Sabado ginlunsar sa Barangay San Enrique, San Lorenzo, Guimaras ang Gimaras Children First 1,000 Days Experiment. Sa idalom sang programa, hatagan sang igtalupangod ang pregnant women nga makabig nutritionally at risk halin sa pagbusong sang iloy kag pagbunag sang bata. Sila ang tatapon kag i-monitor sa sulod sang 1,000 days. Diri sa San Lorenzo, may 34 ka mga nagabusong nga ginakabig nutritionally at risk halin sa 12 ka mga barangay. Mas malaking problema pag na-nourish during the first 1,000 days of life, ang human brain hindi na po nagkukulit develop during those days. 270 days, nasa sinapupunan ang bata. 270 days, 730 days after birth. Ang paglunsar sang programa ang gintambungan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa idalom sini may libre man nga pagkaon, bakuna kag bitamina nga igahatag sa iloy kag sa bata agud masiguro nga bastante sa sustansya ang mga ini. Sama-sama tayong babaan ulit at sisimulan natin yan mula sa mga sinapupunan pa lang. Mismo ang mga miyembro sa Barangay Nutrition Council kag Barangay Health Workers ang ma-identify sang pregnant mothers. Magabulig man ang Municipal Health Office kag mga NGO. Suportado naman sa nagkalain-laing nga ahensya ang Children First 1,000 Days. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Pilason si alias Ken matapos ginbuno sang kaugalingon sining nga manghod nga si alias Kenneth sa Barangay 4 sa Banwa sang Hinigaran. Suno sa kapulisan. Pilason si alias Ken matapos ginbuno sang kaugalingon sining nga manghod nga si alias Kenneth sa Barangay 4 sa Banwa sang Hinigaran. Suno sa kapulisan.
Lunsay nagatrabaho sa barangay ang duha. Ginpamangkot sang biktima ang sospek kung aran ang sweldo sini. Apang ginhambalan ini sa manghod nga wala nalakip sa payroll. Natukiban sa magulang nga nalakip gali ang ngalan sini sa payroll. Rason nga ginsukman sini ang manghod. Tubtob nagluntad ang komosyon. Kaginbuno sa manghod ang magulang sa tiyan kag kamot. Madugay na nga may hindi pagintindihanay ang duha. Sa Banwas ang Calatrava, patay ang 39 anyos nga rider matapos makabunggo sa isa man ka motorsiklo sa barangay San Isidro. Suno sa kapulisan, pagwa na sa National Highway ang biktima sang hinali na lang nasugatang isa ka motor kag nakabunggo. Bangod sa impact, nagtabong ang duha nga nagresulta sa kamatayon sang isa sa mga biktima. Padayon naman nga ginabulong sa ospital ang isa pagid ka rider. Wasak naman ang ining ambulansya matapos makabunggo sa nakapark nga pison sa barangay Bato sa Banwas ang Hinigaran. Suno sa kapulisan, nawadan sang kontrol sa manibela ang driver bangod sa tuman kadasig nga padalagan sini. Pilaso naman ang driver sa ambulansya kag sakay sini nga security guard. Nga lunsay naman estable ang kondisyon. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas sa subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Aaron Prietos. Happy weekend! Kapuso, mag-isa kita kagibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.